Nako, eto na po mga kaubayan, PBBM pinagtawanan ni President Putin. Nako, BBM pinagre-resign. Pahiya si Bangag. Nako, yan po mga kaubayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Aba, eto po mga kaubayan, isa pong attorney ang pahayag, no, patungkol po dito mga kaubayan sa PhilHealth. Ito pong si Attorney Reyes Horace del Rosario. Ito po mga kaubayan ang kanyang pahayag sa mga nagrereklamo na nagbabayad sa PhilHealth na hindi naman nagagamit. Magpasalamat po kayo, sabi niya. Dahil hindi mo nagamit or nagagamit, ibig sabihin healthy ka. Sir, di ba? Alam ko attorney ka po, pero mga kababayan, no? Hindi porket, 'di ba? Bayad kasi ng bayad, tapos hindi man lang magagamit, mga kababayan. Ibig sabihin, nag-iipon po tayo, 'di ba? Mga kababayan, nag-iipon po tayo for the future. Ang problema, wala tayong problema. Sabihin na natin, okay, wala kaming problema dahil hindi naman nagamit, hindi kami nagkasakit, 'di ba? May problema pa rin po tayo mga kababayan. Ano po yung problema? Ang problema po, dahil tayo nga ay itong naguhulog, di ba? Para hindi tayo magkasakit, ginagawa natin nag-exercise, di ba? At pinapanatiling healthy yung katawan natin, no? Para hindi natin magamit yung PhilHealth. Okay? Ang problema po, itong mga buhaya sa ating gobyerno, no? Wala rin naman po silang mga sakit, di ba? Bakit kinuha nila yung pondo ng PhilHealth, mga kaubayan, para gamitin sa iba, di ba? Ibig bang sabihin nitong attorney na ito, si attorney, sino ba itong nayupak na ito? Attorney Raci del Rosario, ibig mo bang sabihin, okay lang, kahit hindi natin magamit, di ba? Dahil hindi tayo nagkasakit, basta magamit ng iba, na mga politiko, mga buhaya, 69 billion po mga kababayan, hindi pa na ibabalik sa ating PhilHealth mga karabin natin. Di ba? Sabi nga nung una ay ginisa tayo sa sariling mantika kasi doon yung kinuha po nilang 69 billion ay doon rin kukunin sa 2026 budget mga kababayan, di ba? Gisadong-gisado ang taong bayan dito po sa PhilHealth mga kababayan. Tapos ganyan ang sasabihin mo. Magpasalamat na lang dahil hindi tayo nagkasakit. Pero pinaghirapan po ng taong bayan, pinaghirapan po ng mga miyembro ng PhilHealth, no? Yung mga contributors ng PhilHealth, pinaghirapan po nila ang perang 'yan. 'Di ba? Kaya kung pwede lang, kahit eto nga, 'di ba? For example, hindi ka magkasakit sa isang taon. Pag December, pwedeng mayroong porsyento na maibalik sa taong bayan sa naghuhulog sa PhilHealth. Di ba? Napakaganda na po ng ano niyan. Napakaganda na po sa pakiramdam ng mga PhilHealth contributors, di ba? Na kapag hindi po sila nagkasakit sa isang taon, pwede po silang bigyan or may porsyentong ibibigay sa kanila, di ba? O para ano? Para maging ano naman sila, gamitin nila sa kanilang health mga kaubayan. Hindi lang siya nagkakasakit, for prevention na rin mga kaubayan, di ba? O dapat mayroong ganong sistema. Kapag hindi ka for example, 5 years kang hindi nagkasakit, o bibigyan ka ngayon ng percentage ng nahulog mo. Gamitin mo for your health, di ba? O hindi yung dahil hindi kayo nagkasakit, magpasalamat na lang. O nga, nagpapasalamat tayo dyan, pero wag nyo naman, ay nako, di ba? Kung tayo very conscious daw ang mga Pilipino, no? Para hindi magkasakit, itong mga buhaya mas conscious yata yan kasi may pera yan eh. Diba? Ninanakaw pa yung PhilHealth. Aray ko po. Ano pong masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below at eto po. Pasadahan din po natin itong mga karibin natin. Eto pong si Barbers. Aba, wala na sa posisyon pero
nag-ano pa rin siya, parang mas may kapangyarihan pa rin ba itong si Barbers? Sabi po kasi dito mga kababayan, suportado pala, okay. Barbers suportado pagbuhay sa Quad Committee. Bah, anong masasabi niyo dyan mga kababayan? Bubuhayin na naman ang Quad Committee. Itong Quadcom mga kababayan. Para saan? Gagamitin niyo ba yan sa pag-iimbestiga sa flood control scandal? 'Di ba? Kasi kung gagamitin niyo yan sa flood control, mga kababayan, marami po kayong masasagasaan diyan sa inyong crocodile farm, 'di ba? And I think they will not do that. Mas gagamitin pa itong Quadcom na ito, kung sakasakaling buhayin po nila mas gagamitin pa po ito para patahimikin ang mga Duterte supporters, Duterte allied, or Duterte itself, di ba? Yun po kasi ang purpose kung bakit may Quadcom, may Tricom, di ba? Para gamitin panggigipit sa mga Duterte. Yun po ang nakikita natin mga kababayan. Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, alangan naman tutukan flood control, nakasama naman yan sa nakinabang. Yan na nga. Hindi ang gagamitin, hindi nila tututukan. Kung for example lang hindi po nila tututukan ng flood control. Tututukan yan sa panggigipit. Maybe dito sa mga senators, di ba? Sa mga Duterte allies, sa mga Duterte supporters. Diyan po nila yan gagamitin. Alright? Sabi po dito ni Ricky, matay murag na ay jud ni negosyo. Sa una bang naligsan sa mga Duterte. Correct. Sabi po dito, naiintindihan naman natin ng kahit paano. Sabi niya dito, parang mayroon pong nasagasaan na negosyo si Barbers, no? Ng mga Duterte. Okay? Ni former President Duterte, mga kababayan. Di ba eto, hindi naman lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, di ba? Yung van ni former Congressman Ace Barbers, no? Ginamit nga yun di ba? Transpo ng illegal, mga kababayan, dyan sa Leyte. Leyte ba yun? Correct me if I'm wrong mga kababayan, pero ginamit po, nasabatan po yun mga kababayan. Mayroon pong nahuli. Oo. At base nga sa kanilang pag-iimbestiga, ay pag-aari di umano ni Congressman Ace Barbers, mga karabin natin. Diba? Maybe, tama yung comment na yun na baka nasagasaan ito ni former President Duterte, mga kababayan. At eto pa mga kababayan, talagang eto, sabi po dito ayaw nilang tigilan to ayaw nilang tigilan si Risa Hontiveros. Araw-arawin nyo na ito. Ito po mga kababayan, sabi po dito, news update, Senator Risa Hontiveros seriously considering presidential run in 2028. Araw-arawin nyo na to hanggang sa 2028 mga kababayan, no? ABS-CBN 4 hours ago. Bukas may balita na naman yan, mga kababayan, patungkol kay Risa Hontiveros, di ba? Kakaiba rin Risa Hontiveros, di ba? Iba na yung vlog, iba ba yung podcast, di ba? Iba pa yung mga interview sa press con, iba pa po yung nag-speech siya, di ba? Yung speaker siya, guest speaker, di ba? Risa Hontiveros for 2028. Subukan natin. Alam naman natin, eto nga, kaya nga tinatopic natin to para ma-counter natin tong mga ginagawa nila. Kasi ang tawag dito mga kabayan, mind conditioning, no? Whether we like it or not, pag palagi mo nang naririnig ang isang bagay, nagiging pamilyar ka, di ba? Kaya nga mga kabayan, sa mga television, di ba? For example, yung sabon, ina-advertise sa prime time, di ba? Kahit hindi prime time, ina-advertise yan para palaging makikita ng tao. Palaging maririnig ng tao. Ganon din si Risa Hontiveros. Napakaagang advertisement po na ito, mga kabayan. No? Hindi nga lang pansin ng karamihan, pero nagsisimula na po si Risa Hontiveros. No? Nagsisimula na po siyang magpakilala sa buong bansa. By this so-called mainstream media. Hindi nga lang halata. Pero pag ito inaraw-araw nila mga kababayan, mama-mindset po ang bawat isang Pilipino that Risa Hontiveros
is running for president. Ang maaalala na lang kasi pagbutuhan na, ang maaalala mo lang, Risa Hontiveros president, Risa Hontiveros president. Even though, ayaw mo sa kanya. Because naalala mo yon, malay mo, di ba? Ma-hypnotize tayo. For example lang, wag naman sana magkakagulo talagang bansa pag itong naging presidente, mga kababayan. No? Wag po na. Ito, counterin po natin to ha. Risa Hontiveros seriously considering presidential run. Wag po nating iboto yan, mga kababayan. Okay? Dito po sa Pinas News Review, please naman po, we are not for Risa, no, mga kababayan. We are for Duterte. Alam niyo yan, sa matagal na po dito, mga kababayan. Alright? Ano pong masasabi niyo dyan, mga karabin natin? Just comment down below. At eto, last po natin pag-uusapan, ito pong ito gusto ko lang pong banatan ulit, di ba? Kasi napakaganda po ng kanyang mga sinasabi. No, before po siya bumaliktad, mga kababayan. Ito pong si Joel Villanueva. Ayan, no? Napakaganda po ng mga sinasabi niya eh. Ito po, mga kababayan. Sabi niya kasi dito, I will never betray my principle. Aba? I will never ever destroy the name that was given to me by my parents, sabi niya. Because it's priceless. Talaga ba? Mukhang nagka-presyo na yata yung pangalan ninyo ha. The Bible says, a good name should be chosen than great riches. Ayan, mga kababayan. Napakagandang pakinggan, napakagandang, di ba? Kung isa sa buhay ito, talagang you are perfect. Di ba? Perfect ka na. Ikaw na ang pinaka-perfecto. Ngunit nga, mga kababayan, ngunit subalit dapat datapwat, di ba? Ikaw ay bumaliktad. Ang pangalan nyo ba ngayon ay may presyo na? Yung sinasabi mong dating priceless, ngayon ba may presyo na? What are the conditions? Yan na, tinatanong po ng taong bayan. What are the conditions or what is the price ng pagbaliktad mo, Joel Villanueva? Hanggang ngayon, hindi pa rin kasi makapaniwala ang taong bayan na ikaw pala ang maghuhuda, sinayupak ka. Diba? Nakakaano lang, diba? Pag you are in the politics, pag palagi mo na silang nakikita, maybe nanonotice mo na sila, diba? Nakikita mo na sila dati, tapos ngayon, nakakasuka. Alright? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kabayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin. President Bongbong Marcos Jr. Tinawanan ni President Putin, pasok. General Macanas, Magandang araw, mga pasok. kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Sas Rugando Sasot. President Putin ng Russia reminds BBM to wear his earpiece. Yung Putin had to wait as BBM figures out how to wear it. It has to be Putin to remind him rather than the DFA secretary. Medyo nakakaya ito. Nagkaroon ng dialogue between the two countries sa lugar is Kazan, Russia. Celebration ng 50th anniversary ng diplomatic relations ng Philippines at ang Russia. At the same time, para pag-usapan yung paano ang Pilipinas makakuha ng, alternative sources ng energy and food supply. Ayan, kailangan nilang mag-usap-usap. Ang presidente hindi niya alam gamitin yung kanyang ang presidente natin hindi niya alam. It has to be the President Putin. Please wear it para magkabing. Kaya, ang ating presidente. Yan. Gamitin mo ito. Hindi niya alam kung paano isuot. Yan. Pinapakita niya. Isuot mo ito. Ano? Ano ba yan? Grabe. The best president talaga meron tayo. Tumatawa.
Tumatawa kailan pinipigilan ng tawa. Ayun. Ayan, di nga lang marinig, no, mga kababayan. Pero, Paano ba ito nailabas? grabe talaga. Delikado na naman, pag-initan na naman si Sasa. Nako. Bakit lumabas ang video na ito? Ulitin ko ha. Ang Hmm. ating masipag na presidente at ang kanyang delegation nagpunta sa Kazan, Russia. Dahil nagkaroon ng ano ito? ASEAN Russia Commemorative Summit. Ang chairman kasi ng ASEAN Nations ay si Pangulong Marcos. Kaya nagpunta siya doon para ma-enhance ang relationship ng ASEAN Nations at ang Russia. So, sideline lang ito. Nag-usap na rin ang Philippine delegation at ang Russian delegation. Nagkarap ang dalawang presidente. So, para magkaintindihan, dapat isuot yung earpiece. Dapat sana, ang DFA secretary ang mag-remind sa ating presidente na, sir, so please wear your earpiece. Tapos tuturuan. Ito, bakit hinintay pa ng Philippine delegation, ng Pangulo natin, na ang Russian president pa mismo ang magsabi na isuot mo ito. Tapos klarong-klaro sa video, hindi niya alam kung paano isuot. Kaya yung tawa ng Russian president, pinipigilan niya ang tawa. So yan mga kababayan, no, sasabihin ng iba, nako, napakasimple lang naman yan eh. I mean, it's not a big deal, di ba? Sasabihin ng iba, ng mga loyalista, ng mga tinklawan, dilawan, sasabihin nila, nako, napakasimple lang naman yan, it's not a big deal, no? Well, it is a international, appearance, kung baga, di ba? Dapat magpakitang gilas po tayo mga kababayan, and yet ganyan po ang nangyayari sa presidente natin, no? Okay lang sana kung matanda na, di ba? Okay lang sana kung matanda na yung presidente natin, medyo makakalimutin na. But yet, batang-bata pa, no? Bata pa naman si President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, no? So, simpleng pagkakamali, pero napakalaking kahihiyan sa buong mundo. That's what I'm trying to point out, na sasabihin nila, no big deal, okay lang yan, kaunti lang, ano lang yan, maliit na diferensya lang yan. Pero, no, nakakahiya. Napakalaking kahihiyan po. Sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Russia, sa buong mundo po mga kababayan. No? Baka sa susunod, di ba? Pag inimbitahan siya ni President Trump, di ba? At least alam niya na mga kababayan kung paano gamitin. No? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kababayan, at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.